Hello mga ka-DIY, so welcome back sa YouTube channel natin. Bale, meron akong ginagawa dito kanina. Hindi na natin na-videoan kanina, no? So ito ay couple na 2 HP na couple. So na board. Ang issue nito is walang power. Tapos nagkaroon din siya ng PO error. So yung ganitong klase na may mahaba na heatsink, yun, no? Ito yung mga 2 HP or mga 2.5 minsan na mga board ng couple. Kulin. So maraming brand ang gumagamit ng ganitong klase ng board. Actually talaga ay to sa Kupil at sa Kulin, Midea. So ito yung board na ginagamit nila, yan o. So pamilyar na rin yung ibang technician sa mga ganitong klase ng board, no? Common board na rin ito. Ito ay mga replacement na board kasi kung napapansin nyo, meron na siyang selector sa itaas. Ito. Yan, meron siyang selector. Kasi yung original nito ay walang selector. Yan, so replacement board ito. Ang problema nito is walang power. So nung chinek natin mga ka-DIY ay shorted yung kanyang diode dito sa likuran niya, no. Ito yung shorted sa kanya, diode. Yan, pumutok ang linya. So wala siyang fast recovery diode at wala din siyang IGBT na nakalagay. So ito ay walang protection kapag nasira itong diode. So sira din yung IPM na ganito pagka ganitong klase ng board, no? Tandaan nyo. So yung kanyang diode ay naka-jumper lahat at yung kanyang IGBT ay walang laman. So it means ay walang protection ng ating IPM. So ang talaga ito, diretso pasok pagka nasira yung diode dito, ang 4 pins na diode. So pag nasira to, diretso talaga sa IPM, talagang sapol yung IPM nito. So ito yung diode na pinalit natin, no. Ito shorted ito sa AC kasi yung pumutok dito sa AC side at nadamay na rin yung DC out nito, kaya ito yon shorted itong diode na to na 4 pins. Tapos yung kanyang ito rin din yung kanyang IPM pinalitan natin. Yung numero ng IPM yan, no. Yan. QMP 30G60B TB. So yan ang kanyang IPM na ginamit. So pinalitan natin to, meron tayong replacement dito. Ito yung kanyang replacement. Sa ganitong klase ng board, ito yung ni-replace natin. So may dalawa pa tayong bakante dyan. Ito rin pang couple din ito na IPM. So nag-stock talaga ang IPM at saka ito. So meron pa tayong mga IPM dyan na mga in-stock para sa mga board. So yan, pinalitan natin, oh. Nagpalit tayo ng bagong IPM. So ito yon yung damage sa kanya at saka to. At ito pa pinalit natin dyan. So nung nagka-power na siya, yan. So nung nagka-power na siya mga ka-DIY, so ito pa yung nasira sa kanya, oh, pala. Bago siya nagka-power ito. Yung 15 volts na diode natin na 20 amps. Yan, oh. Yan, sira din yung kanyang diode na 20 amps na diode, yan, oh. Yan, diode yan, pinalitan natin yan. So yan ang mga nasisira dito kapag yan ang mga nasisira dito kapag pumutok yung kanyang yung kanyang IPM. So yun ang pinalitan natin. At saka meron pa tayong pinalit diyan. So nung nagka-power na to, nagpalit tayo ng diode, nagpalit tayo ng 4 pins na diode at nagpalit tayo ng IPM. So ayaw pa rin gumana. So ang naging problema sa kanya, nagpi-PO error pa rin siya. So wala yung power ay nasolve na natin. Pagdating naman sa pagkabit natin ng IPM, ng diode at saka ng 4 pins na diode sa power supply, so nagpi-PO pa rin. So pinalitan natin yung drive, may nakita tayo dito mga resistor. Ito. Yan, palitan nyo yung mga resistor na yan. Ito sa ilalim ng taga 100 ohms at saka dito sa gilid, meron pa yan dito. Yan ang papalitan nyo, 100 ohms din yan ang value niyan. Yan ang sa input ng ating IPM sa drive ng input. So yan ang pinalitan natin. So ganoon pa rin, meron mga change value pero ayaw pa rin gumana. So nagpalit tayo ng ng drive. Nagpalit tayo ng mga resistor. So ayaw pa rin gumana. So nagbi-blink pa rin siya. Nagbibitaw yung kanyang blink. So ito pa yung pinalitan natin na piyesa, isa pang piyesa ang pinalitan natin. Ito yan yung pinalit natin, oh. Yan. Yung driver IC natin. Yang LM2903 na yan, pinalitan natin yan. Yan, pinalitan natin. Ito. So ito yung parts na yan na pinalit natin. So meron tayo dito mga parts.
Ito ata. O, basta pinalitan natin ng ano, may stock tayong mga parts dyan na pinalit natin kanina. So hindi natin pinakita kasi nagmamadali si customer. Ito yung parts na yon. Yan. LM na 2903. So yan ang pinalit natin na parts dito. Ngayon ay nagnormal na siya mga ka-DIY. So okay na yung nagnormal na siya, nagpantay na yung voltahe sa ano, output. So ilagay natin to dito. So yun lang mga parts na pinalitan natin bago natin ito na ano, na-solve yung case ng ganitong klase ng board. Walang protection o walang IGBT at wala din siyang fast recovery diode na suporta. Yan. So ito yung kanyang ano, yung line at saka neutral, line at saka neutral. Yan, line neutral. So ilalagay natin dito kasi ito naka-direct sa saksakan to sa test valve natin. Yung line ay yung brown. Ayo, line. So brown yan dito. Line. Tapos neutral. Wala itong indoor. Walang indoor to nakasama. Ako nabunot pa. Balik na natin mamaya yan. Yung line pala ay brown to. Yan. Neutral naman ito. Yung pins na ito na natanggal, hinangin na lang natin mamaya. Sa communication yan ito. Ito communication. Yan. So dapat ay may kakuha tayo dito ng 15 volts na output dito sa UBW. Ito yung output ng IPM papuntang compressor to. Ito yung UBW. Yan. So yan. Pesto lang muna natin yung pinaka-tester natin. Ayan, mali yung ating test probe ay nakaset sa DC. Sa DC nakaset yung ating ano, test probe. Tapos yung ito naman ay nakadikit dun sa pinaka-negative ng ating diode. Sa 4 pins na diode dito. Dito, sa 4 pins. Ito yung positive, yung may tapyas. Ito naman yung negative, yung walang tapyas sa kabila. So ito yung pin na yun na negative. So ito yung negative nya. Yan o. Nakatusok yung isang test probe ng ating tester dyan bago natin isaksak. So isasaksak ko to dito sa may ano, pinaka-test valve natin. Yun, umilaw. Umilaw at saka namatay bigla, ibig sabihin na nag-power up na yan. So may power na. Yan, may power na. So test natin dito mga ka-DIY, tapos isalang natin doon mamaya sa pinaka ano natin. Ayan, ito yung itim na test probe natin. So itusok natin to sa UBW sa output ng ating IPM dito. Dito or dito na lang sa board para mas malinaw. So meron tayong nakuha dyan na 18 volts. Normal lang yan. 18 volts dito sa kabila. Ito UBW sa may wire ng compressor. So 18 lang nakuha natin dyan. Yan. Tapos dito sa kabila naman, hindi kasi gaano makita, no? Yan, no? Yan yung tatlo. Yan. So dito naman ay nasa 17. So bumababa yan ang bumababa minsan. 17, 18, 19 ay normal lang yan. Ito sa kabila, yan o. Sa gitna. Ito sa una, ulitin natin. Dito sa una. So wait lang. So dito sa una tayo. Yan. 16 na, naging 16 na siya kasi walang load. Tapos dito naman sa gitna 16 din, so pantay na. Dito sa kabila 16 din, so it means ay normal na talaga yung ano, yung board. Yan, so tanggalin muna natin to. So kapag magte-test kayo ng ano, ng IPM ay i-ground nyo lang yung pinaka-test probe nyo na itim. I-ground nyo lang ito doon sa pinaka-negative ng ating main filter capacitor or doon sa diode natin. I-ground nyo itong itim at yung pula naman na test probe natin, yun ang itutusok nyo sa pinaka-UBW o output ng ating IPM. Kasi yung output na yun ay papunta sa compressor. Ito na yun. Yan. Ito yung socket papuntang compressor. Kailangan may makuha kayo dito sa tatlong terminal na yan. May makuha kayo dyan na pantay-pantay ang voltahe. Kapag kasi hindi pumantay ang voltahe ng output ng ating IPM, possible na sira yung IPM mo. Or possible din na yung drive ng mga resistor sa kanya, sa input, yun ay may problema o nag-change value. Or minsan dyan ay nagkakaroon siya ng change value. Yung 100 ohms naging 120 na. So palitan na yun. Basta 100 ohms ay rated kapag 101. So minsan inaalis ko na, tinatanggal ko na yung 101 na yun. Pinapalitan ko ng rated na 100 ohms.
para sure to yung ginagawa natin, pinapalitan tayo ng mga SMD resistor na drive sa input. So yun nilalagay natin. Ngayon ay ititesting natin doon sa pinaka-unit doon, oh. Ayun, meron tayong pang testing doon na unit. So doon, testing na muna natin doon. Okay, so dalhin natin doon. So yung mga ginawa natin ay mga related yan sa no power. Gaya ito no power kanina, pinalitan natin. So na lumabas naman sa kanya, tinesting natin naging PO. So pag PO niya, nagpalit tayo ng drive at saka nagpalit tayo ng 6 pin. 8 pin pala na LM2903 na driver IC ng IPM. So yung pinaka-driver ng IPM na yan, yung LM2903. LM2903. So yun ang huling pinalit natin, tapos wala na yung PO, nag-normal na talaga yung under nito. Ngayon iti-testing natin doon sa pinaka-unit. Meron tayong pan-testing doon. Okay, tara, doon tayo, pan-testing natin. So yan mga ka-DIY, bale sinet up ko na. So sinundan ko lang itong line neutral natin, tapos nilagay natin dito. Yan may pangalan, line neutral at signal. Then line neutral at signal. So pinares natin dito. Ito yung output ng compressor natin. So yan, may tatlong socket dito na magkakaibang compressor to. Yan. Pwedeng naka-inject na ganito. Yan, may pangalan UBW. Tapos yan. Ito yung isang compressor na ginagamit natin. Tapos ito naman yung unit natin na pan-testing. Yan, bali 6 na brand ang kayang pagganahin ng ganitong klase. Tapos yung sensor, kinabit ko na yan, oh, yung sensor. Parehas lang naman ang sensor ito ng Kopel Media. So parehas lang naman yan ang sensor na ginamit, kaya yan ang ginagagamitin natin. Yan, so power on natin. So yung fan kasi ito, yung naka-direct ito. Yung fan, naka-direct yan. So i-power on natin dito. Yan, 24. Ayos. Babaan natin. Okay, so binabaan natin. Yan, umandar na. Okay, so antayin na lang natin ng 3 minutes. Yan, may power na, oh. Yan. So antayin na lang tayo ng 3 minutes, no, para umandar. So ito yung kanyang may load ito na preyon. So pan-testing natin yan bago natin ibigay sa customer talaga. Yan, bago natin i-release o testing na natin sa pinaka-unit. Kasi minsan may okay na board, tapos biglang mawawala na naman ng power o biglang mag-i-error. Kaya yan, nag-decide tayo na maglagay tayo ng pat-testing talaga. Yan, for testing only. So nag-decide tayo na may pang-testing talaga bago i-release, kasi minsan nagkakaroon ng problema, na-repair na natin, tapos meron pa palang ibang error. So yun, pumitik na. Yan, pumitik na, oh. Yun. So nag-steady yung blink kanina, so nawala na, nag-steady na, ibig sabihin na umandar na yung niyan, compressor. Ito naman yung switch ko sa sa fan. Yun. Tumorbo na yung pinaka-compressor. Ayan, oh. Lumamig na, oh. Yun. Ayos. Basta steady na yung ilaw na ganyan. Pag pumitik kasi yung relay niyan, mag-steady yung ilaw niyan, aandar na yung compressor niyan. Pero kapag pumitik yung relay at saka nag-flashing siya, ibig sabihin may problema pa yung board. So check niyo yung mga sensor, mga ka-DIY, kapag gano'n minsan. Kasi minsan kapag magkaroon siya ng mga F na error, gaya ng mga F1, F2, F3, so sensor yan pag mga ganito yung mga common na mga board. Pero kapag kapag mga P1, nasa board yan. At saka yung E1 naman ay communication problem or communication sa board o sa mga wire pagka mga E1. So hindi naman lahat ay sa wire, depende sa brand ang So unti-untiin lang natin yung pagturo sa inyo, no, para doon tayo sa sa troubleshooting sa mga next na mga tutorial natin, yung talagang nagto-trouble talaga. Ito kasi minadala lang natin kasi mamaya isalpak natin doon sa hotel.
So Merry Christmas sa inyong lahat. So ngayon ay Pasko. Kaso nga lang, nakasarado sana yung shop ko. Problema lang ay minamadali ng customer, no. Ngayong Pasko ay meron naka-check-in sa hotel nila. Ayun, malamig na, oh. Meron naka-check-in, so obligado natin na tapusin talaga yung board. Ayos. Yan, oh. Ilaw na, oh. Yan, ibig sabihin ay gumagana talaga yung board. Yan. Nag-iilo na, oh. Mamaya mawawala na yung mamaya-maya. Goods na yan. Ano, lamig na, oh. Ayos. Sasalpak natin may mamaya yan sa sa hotel. Bali, salpak natin yun doon mamaya. Pakita natin sa inyo na doon natin nilalagay sa pinaka-hotel. Tapos lagyan natin ng ito, lagyan natin ito mamaya ng thermal paste. Lagyan natin thermal paste yan kasi didikit natin yung mamaya doon. Ayos. So walang tao ngayon, ako lang tao dito sa shop. Yan. So kailangan ng board, marami tayong mga board doon. Natago pati sa itaas. Marami tayong stock na board ng mga aircon. Kaya yung located natin ay dito tayo sa Boracay Island. Ito yung shop ko, tapos ito naman yung pinakakalsada namin. Yan, highway. Ito naman yung service ko. Yan. Ito service ko to. Kulong-kulong. Yan, itong service ko, kulong-kulong. Tapos yung dalawang yun ang ginagamit namin sa labas. Yung dalawang yun, may top box. Yan. Ito yung kalsada, oh. Tapos yung isang motor ko ay nasira. Yan, oh. Honda Dream. Ayos yun. Yan. So may service tayo dyan. So pag kung pinagpala tayo, so makakakuha tayo next ng ng 4 wheels. Kuha tayo ng 4 wheels. Ayos. Ayan, oh. Yun, oh. Paskong Pasko. So mamaya kabit natin to para makauwi na tayo. Labas banda kayo. Yan, pati e-bike. Marami pang e-bike, may e-bike pa yun doon sa likod ng shop. Marami pa yung e-bike doon sa likod. So hindi natin minsan din-vlog yung mga e-bike. Ito konti na lang yung stock ko, mga repair. So off na natin to, no. Patayin na natin to. Okay na yan. Ayos. Yun, okay na. Patay na yan. Yun. Patay na. Ayos. Yan, bali meron tayo ditong mga board. Tapos doon mga stock natin ng mga iba. Ito naman ang area na to is para sa amplifier dito na side. Dito mga 6 system at dito naman sa TV. TV na side yan dito. Dito naman ay TV din minsan. Kita nyo naman ay punong-puno ng repair. Marami pang troubleshoot sa GM yan pa, oh. Yan. Tara, kakabit muna natin doon sa hotel kahit mag-solo tayo ngayon. Okay. So yan, bali kabit na natin yung board. Opel Super inverter. Yan. Tapos natin ikabit yung kanina. Yung outdoor board. Dito naman tayo sa sa my room. $339 rooms. Doon tayo kanina, oh.
Yun yung kinabit natin kanina. Yan, kupil. Sige, on mo. Subukan na natin yan. Kupil na 2 HP. Super inverter. Super inverter. Shout out pa rin Junel. Yun oh. Observe muna tayo ng mga 3 minutes sa ating natin kumaya. Pagka 3 minutes, dapat lumamig na siya. At tumanda rin yung compressor sa likod. Yes. Ito lang yung dala natin, no? Yan lang yung danila natin. Kapit lang naman tayo ng board eh. Ayos. Ayan mga ka-DIY, so malamig na. Ayos na. Ayos, lumamig naman. Ayun. Mataas kasi yung outdoor nito kaya hindi na natin puntahan. At least lumamig na. Dito yan makikita kung gumagana o hindi. Yan o. Nagmoist na yung tubo. Yan. Nagmoist na yung mga tubo. Yan o, basa o. Ayos. Gumana na si kupil. Ayos. Ay, uwi na. Hanggang dito na lang. Bye-bye.